Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo nakasama po natin tuwing umaga dito sa ating daily devotion. Natutuwa po ako na nakikita ko po kayo, no? Nakita ko sa comment section at alam ko na nagbe-benefit tayo spiritually dito sa ating mga devotions. So pong batian si Josie Joyce N. Super thanks. No? Maraming salamat po sa inyo. Nireview ko kasi yung mga super thanks natin. Isa kasing sign yon para sa akin na yung ginagawa natin na ito ay talagang nakakatulong sa marami at na-appreciate ng marami. So, salamat po sa inyo. Now, dako po tayo sa ating tema, Growing Deep, Being Rooted in God's Word. Growing deep. Ang paglago po natin ay hindi lamang ang tawag rito yung pahaba, yung palawak. Hindi lamang pataas, kundi palalim din. So, growing deep. Saan tayo lalalim? Sa salita ng Diyos. Being rooted in God's Word. Alam niyo po yung nanunuot yung ating mga ugat, palalim ng palalim, kumakapit sa salita ng Diyos, kumukuha ng nutrients, sustansya, patungo doon sa puno. No? Yung buhay natin bilang mga Kristiyano parang puno eh. Kumukuha ng sustansya doon sa salita ng Diyos, para maging berde yung puno, mamunga in season. So, napaka-importante po para sa ating mga Kristiyano yung rooted. Ibig sabihin, nag-uugat, nanunuot sa salita ng Diyos at kumukuha sa salita ng Diyos ng sustansya araw-araw. Now, yung verse po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Luke chapter 11, verse 27 to 28. Ito po ay panahon ng ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling ng maraming tao. At during this time, meron siyang pinagaling na sinasapian ng demonyo. Siyempre, yung mga tao manghang-mangha, dinadagsa ang Panginoong Jesucristo ng mga panahon na ito. At meron isang babae rito, marahil sumisigaw, no? Pasigaw niyang sinasabi, "Blessed is the womb that bore you, and the breast at which you nursed." But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and keep it." Sa Tagalog po, nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan. Siguro sa sobrang tuwa niya si Jesus Christ, talagang miracle worker, ang daming pinapagaling, ang daming may sakit, gumagaling, sinasapian ng demonyo, gumagaling, may malubhang karamdaman, siguro pilay, bulag, pipe, bingi, gumagaling. Sa paningin ng babaeng ito, sobrang palad ng nanay mo. Sobrang palad ng nanay mo, Jesus. Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. So, totoo naman, no, kahit sa panahon natin ngayon, pag meron kang nakitang napakabait na bata, napakamasunurin, yung bata, ino-honor yung nanay at tatay, hindi matigas ang ulo, batang may pangarap, tapos yung pangarap niya, hindi lang para sa sarili niya, may pangarap din siya para sa magulang niya. Alam mo yung ganong klaseng bata, yung talagang mabait. No? Sinasabi natin, ang palad ng magulang mo, palad ng nanay at tatay mo sa'yo. Hindi mo pinapasakit yung ulo hindi katulad ng iba, no? Sumasakit yung ulo ng magulang nila sa anak nila. So sinasabi din natin yung mapalad. Talagang pinagpala yung magulang kapag yung anak lumalaki ng maayos, masunurin, mapagmahal, may malasakit, may pangarap. Now, during this time po, ganun din siguro yung nasa isip ng babaeng ito. Ibang klaseng Jesus yung nakikita niya, talagang kakaiba sa lahat ng mga tao eh. Kaya sabi niya, mapalad yung nanay mo. Mapalad ang babaeng nagsilang sa'yo, nagpasuso, nagpalaki sa'yo. Pero tinan niyo po yung sagot ng Panginoong Jesucristo dito. Something na dapat tumimo sa ating puso. Something na dapat pag-isipan nating mabuti. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad. Meron pang mas higit na mapalad kesa doon sa nanay niya, kesa kay Mary. Minsan kasi, di ba, tinatawag natin si Mary na si Mary na pinagpala sa babaeng lahat. Totoo naman, no? Kasi siya yung nanay ni Jesus eh. Pero yung sagot ni Jesus dito matindi. Sabi niya, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod
sa salita ng Diyos. Dalawa po, no? Mapalad ang nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. So, yung katuruan po natin ngayong umaga, yung pinakauna po, no? We grow in knowledge. Kapag tayo po yung nakikinig sa salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, dumadami po yung ating kaalaman. So, sa paglago po nating spiritual, no, we grow in knowledge. Nakikinig tayo. Naunawaan natin yung Biblia. Kaya po, dapat lumalalim talaga tayo sa salita ng Diyos eh. Kasi parte ng spiritual growth natin yan. Kasama talaga yung knowledge, no? Kaso ang problema sa knowledge, sabi sa Corinthians, sabi ni Apostol Pablo, knowledge puffs up. Ano ibig sabihin nito? Kapag napuno ka ng knowledge, pwede kang yumabang lang, maging hambog ka lang. Kaya maraming mga natututo ng salita ng Diyos, imbis na maging humble palalo, lalong magpakumbaba. Minsan yung mayabang umaangas. Minsan nagiging hambog dun sa kaalaman nila, no? Kasi lumaki lang sa knowledge. Kaya a description nito, Tweety Bird eh. Diba sa Tweety Bird, maliit yung katawan, ang laki ng ulo. So ayaw nating maging Tweety Bird. Pero yung knowledge na alam natin, dapat napapantayan iyon ng ating pagsunod. So number 2, we grow in obedience. Si Tweety Bird, ang laki ng ulo, ang liit ng katawan. Ang daming alam, ang daming teaching na alam patungkol sa Bible, ang konti ng application. So kailangan yung knowledge mo, napapantayan mo ng obedience. At dapat nga lalo, no, habang dumadami ang iyong kalaman sa Bible, lalo ka nagiging humble. Lalo ka nagiging mapagpakumbaba sa salita ng Diyos. So, we grow in knowledge, we also grow in obedience. Ito yung lagi kong sinasabi rito sa devotion natin. And kung mapapansin nyo naman talaga sa devotion natin, merong teaching. Kasunod yan, application agad. Diba? Kaya natural lang na lagi nyo maririnig sa akin na we have to grow in knowledge and we have to grow in obedience. Tapos madalas kong ine-emphasize dito na tayo ay followers ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko basta binabanggit na Christian lang. Dapat Christian na follower, no? Ang follower ay Kristiyano, ang Kristiyano ay follower ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayo po ay tagasunod ng Panginoon. Hindi taga-alam. Iba yung taga-alam lang eh. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na taga-alam ni Kristo. Para bang tinawag ka para malaman mo lang yung mga bagay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Tandaan natin yan, no? Hindi tayo taga-alam. Tayo ay taga-sunod. Yan makikita nyo rito. Sumusunod sa salita ng Diyos. So, we grow in knowledge, we grow in obedience, and number 3, we grow in blessings. Lumalago tayo sa pagpapala ng Diyos. Na yung pagpapala ng Diyos, of course, comprehensive yan. Una, spiritual. Pinagpapala tayo ng Diyos spiritually. The more you know more about Jesus, at the more you grow in obedience, the more you are blessed spiritually. Mas lalo ka napapalapit sa Diyos, mas nakikilala mo siya, naunawaan mo kung sino siya, napapagpala ka spiritually. Pero syempre, meron ding mga material blessings na kasama yan. Kasi habang inaaral mo yung salita ng Diyos, nagiging disiplinado ka ring tao. At syempre, pag naging disiplinado ka, naging masipag ka, kakasabay na rin yung nagiging disiplinado ka sa paggamit mo ng pera, nagiging disiplinado ka sa iyong trabaho, natural lang na pro-promote ka. Natural lang na mas lalo ang pinagpapala ng Panginoon kasi naunawaan mo yung salita ng Diyos, sumusunod ka sa Kanya, naging mas mabuti kang katiwala ng Panginoon. Natural lang na yung mga material blessings ay sumusunod na rin. So, pinagpapala tayo sa maraming kaparaanan. At yung blessed kasi, it means happy. Parang, alam mo yung masaya ka, you are blessed by God. So, ang resulta po talaga ng growing in knowledge and growing in obedience, a blessed life. So, we also grow in a blessed, in God's blessings. So, ilang mga application po mula sa pinag-aaralan natin na to. Number 1 po, have an in-depth study of the Bible. Huwag po tayong makontento sa nagbasa lang tayo tapos minsan hindi natin naunawaan. Minsan naman, mababaw lang yung pagkakaunawa natin na minsan ayaw na nating lumalim pa kasi ang mahirap naman talaga mag-aral ng Bible eh.
Sa pag-aaral ng Bible, kailangan ng tiyaga. Disiplina rin po yan. Talagang uunawain mo. Hindi mo ipapasok yung kaalaman mo sa Biblia. Sa halip, yung kaalaman mo iso-surrender mo sa Bible at hayaan mong Bible ang manaig sa ating mga isipan. So, ganun po pag-interpret ng Bible, inaalam mo ano ba talagang sinasabi ng Bible. So, have an in-depth study of the Bible, isang kaparaanan po para magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakaunawa sa Biblia, especially sa kabuuan ng Biblia. Kung hindi nyo po napapanood, no? Panoorin nyo po yung 40 days natin na talakayan patungkol sa buong Bible, yung pinamagatan nating Redeemer God, no? Understanding Biblical Hope. Simula late October na yun, no? Yung series na yun, ipopost ko rin po yung series natin na yun, ipropromote ko rin yun. Kasi doon po talaga tayo lalalim sa pagkaunawa sa kabuuan ng Biblia. So that's our application number 1. Have an in-depth study of the Bible. Pangalawa po, have an obedient attitude to the Bible. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, ang attitude natin, hindi lang basta malaman kung anong nasasaad sa Biblia. Ang attitude po natin ay paano ko masusunod yung binabasa ko. Paano ko masusunod yung sinasabi rito? At lagi dapat nating tinatanong yung ating sarili, ano ba yung pinapagawa sa akin ng Diyos dito sa mga binabasa ko? Yan po yung obedient attitude. Obedience-based approach to the Bible. Na pag nagbabasa ka, lagi mong tanong, Lord, paano kita mapaparangalan sa pamamagitan ng pagsunod ko sa mga bagay na matututunan ko? Kasi pag wala tayong obedience-based attitude or approach sa Bible, magiging Tweety Bird lang tayo. Malaki ulo, ang daming alam, ang liit ng katawan, ang konti ng application. So, have an in-depth study of the Bible. Have an obedient attitude to the Bible. And number 3 po, have a truly blessed life. Gusto mo talaga maranasan yung buhay na pinagpala? Dalawa po yan. You grow in your knowledge and you grow in your obedience to God. So, dalawa po lagi. Yung kaalaman mo, lumalalim, mas lalong naunawaan yung Biblia, naunawaan mo sino si Lord, naunawaan mo yung plano niya. Kaya napakaganda nung yung personally, yun ang pinakagusto kong series natin yung Redeemer God, Understanding Biblical Hope. Kasi makikita mo yung kabuuan ng Biblia Yung 40 days na yon, it's a journey ng pagkakaunawa. Mas maunawaan mo yung Genesis to Revelation at mas makikita mo ano yung parte mo doon sa istorya ng Diyos. Ano yung gagawin mo sa istorya ng Diyos. Ano yung saan ka invited, no? Ma-realize mo invited ka pala sa redemptive plan ng Diyos o sa plano ng Diyos na pagtutubos sa kanyang nilikha. So, kapag nakita mo yon, dun mo talaga mararanasan yung blessed life na lumalakad ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo yung kalooban ng Diyos, lumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos at doon ka lalo pinagpapala ng Diyos kasi tinitingnan ka ng Diyos na isang tao na nasa sentro ng kanyang kalooban. Wala pong tao na nasa sentro ng kalooban ng Diyos, ginagawa ko anong tama at kalugod-lugod sa Diyos na hindi pinagpapala ng Diyos. Ang blessings talaga bumabaha sa ganong klaseng tao. Bakit? Kasi good steward ka Kasi ang gusto mo lang naman gawin talaga parangalan ng Panginoon sambahin ng Panginoon. Ipagamit ang iyong buhay sa kaluguran ng Panginoon. Kaya talaga pinagpapala talaga yung tao na 'yon, no? Lalo-lalo na spiritually. Again, materially sumusunod na lang 'yon, depende sa kalooban ng Panginoon. So, 3 applications po, no? Have an in-depth study of the Bible, have an obedient attitude to the Bible, and have a truly blessed life. Para po sa ating discussion, why are knowledge and obedience deeply connected to a blessed life? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. Bakit yung kaalaman at yung pagsunod, talagang connected yun sa blessed life. Hindi ka magkakaroon ng blessed life pag wala ka ng dalawa na yun. No? So, pag-usapan po natin yan, gawin po nating meaningful yung ating mga talakayan sa discussion groups po natin. At para naman po sa ating panalangin, Father, I want to obey you. I want to know your will and follow your plan.
I want to experience the true blessed life. Please help me grow in my understanding of the Bible. I want to know your overall redemptive story. And I want to become part of that. Reveal yourself to me, Lord. I want to follow you. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo po sa comment section right below this video. At wag po natin kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.